Nalubog po sa baha ang ilang bayan sa Pangasinan dahil sa epekto ng low pressure area na pinalalakas pa ng habagat. At live mula sa Pangasinan may Express report, Simon Gualvez. Mon, naku, maulan pa pala dyan. Ano, nasa ang bayan ka ba ngayon at kamusta ang mga apektadong residente? Nako Ruth, tama ka, wala pa ring patid ang pag-ulang nararanasan sa malaking bahagi ng Pangasinan kaya ang resulta lubog pa rin sa bahang maraming bahay at kalsada gaya na lamang dito kung nasaan kami sa bayan ng Lingayen. Mala-water world pa rin na eksena sa barangay Manibok ng naturang bayan. Dulot ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar mula pa nung weekend. Ang mga kalsada rito, mataas pa rin ang tubig. Sa kabila niyan, pinipilit pa rin niyang madaanan ng ilang sasakyan, lalo na ng mga tricycle at motorsiklo. Marami rin sa mga bahay dito, pinasok na ng baha. Kaya halos lahat ng mga gamit, iniangat na. Ang iba, nilagyan na nga ng sandbag ang labas ng kanilang bahay pero inabot pa rin ang hanggang binting tubig. Kakaba-kaba tuloy ang mga residente dahil ang ilan sa kanila, abay kulang-kulang 1 metro na lamang at aabutin na ng baha pati ang kanilang mismong higaan. Narito ang pahayag ng ilang mga nakausap naming residente. Kuminsan, tinitis namin kung ganito na rin, sir. Hintay namin kung tumuyo na umapaw ng tubig. Ano yun, sir? Ang hirap po talaga. Pag gising mo, tubig, tapos lalabas ka, ganon. Kasunod dito, naghahanda na mga residente sa paglikas oras na lumakas pa ang ulan. Sa tala ng Lingayen MDRRMO, 17 sa 32 barangay ang naapektuhan na ng pagbaha. Inaasahan ng mga residente sa apektado mga barangay na masimula na raw sana yung pumping station project ng 2nd Congressional District ng Pangasinan para mabilis humupa kahit papano ang baha. Ruth, ang problema kasi dito sa Lingayen, catch basin ito ng mga tubig na nanggagaling sa mga kalapit na mga bayan at lungsod dito sa Pangasinan. Ito kasi yung pinakadulo rin ng Agno River, kaya dalawa yung nangyayari. Kung hindi sa natatanggap nilang tubig mula sa mga kalapit na bayan at lungsod, kapag high tide, isa rin sila sa madalas na apektuhan dahil bukod nga sa Agno River, Lingayen Gulf o malapit sa dagat talagang katabilan din ng naturang bayan at saka low-lying area talaga itong naturang Lingayen proper, kaya talagang yung pumping station daw malaking bagay sa kanila. Ang problema, baka 2027 pa daw ito magawa o masimulan ng Department of Public Works and Highways. Sa ngayon, bukod sa Lingayen, talagang marami ding bayan at lungsod dito sa probinsya ang minomonitor ng PDRRMO kaya nakataas pa rin sa blue alert status. Ibig sabihin, on standby lahat ng mga government agencies in case na kailanganin nila na magkaroon ng preemptive evacuation and other responses na mangyayari dahil nga ang sabi ng Pag-asa, posible makaranas pa ng katamtaman hanggang malakas na ulan dito sa probinsya hanggang bukas. Ruth? Yan nga mo ang sinasabi ng Pag-asa, baka itong sama ng panahon tuloy hanggang weekend. Ano ba yung parang senyales na kailangan na silang, yung sabi mo kasi wala pa namang preemptive evacuation, yung kailangan na silang lumikas, ilang araw na ba kasi yung pag-ulan dyan? Sabi ng mga residente, simula nung Sunday towards Monday, doon talaga daw yung kalakasan ng mga ulan. Pero pag nagtuloy-tuloy ito, abutin na siguro ng 4 to 5 days na rin yung mga pag-ulan, bagay na maaaring magpaapaw ng mga ilog. Isa yan sa mga binabantayan ng mga authorities oras na umabot sa critical level yung mga ilog or iba pa mga water system ng probinsya dahil ito yung pinakabatayan nila para magpatupad ng preemptive evacuation. Kasabay niyan, yung high tide, yung oras ng high tide, binabantayan din nila yan para at least they have the kumbaga opportunity na rin na mas makapaglikas or evacuate ng mga residente habang maaga at hindi yung mabubulaga na lamang ang mga apektadong barangay sa pagbaha. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Ingat kayo dyan. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.